ay kailangan po ng national ID para makaboto. Ang eleksyon ay hindi matutuloy sa May 12, sa May 10 na raw po, sa sobrang init ng panahon. Papayagan po namin ang lahat ng watchers, observers, picturean at i-video ang lahat po ng mga ballot images. Bilangin nila manually yung makikita nilang picture images sa mismong makina po natin. May we ask the Honorable Chairman of the Commission on Elections, has there been an apparent disruption, perceived or actual, of election activities internally involving your systems, considering the February 2025 and the latest last week arrest made by the National Bureau of Investigation? Meron bang naramdaman tayo na kaunting galaw o kibo na magdalagay sa isang kaduda-dudang sitwasyon o on top of the situation pa rin ang ating COMELEC? Maraming salamat po, Mr. Chairman. Maraming salamat po mula sa Commission on Election, sa committee na ito, sa National Bureau of Investigation, sa National Security Council, sa NICA, at sa iba pang ahensya ng pamahalaan, sapagkat matagal na namin sinasabi ang threat ngayon sa eleksyon, hindi lang vote buying kung hindi po ang misinformation at disinformation. At ito po ay practically nakukonfirm ng inyo pong komite. So as far as the COMELEC is concerned, wala pong na-compromise sa kahit anong sistema namin, sa kahit na ano pong election data. Wala pong election data po kasi sa ating pong main office ng commission. It's actually located somewhere. At doon po nandun yung mga election data natin. Doon po sa sistema na meron tayo ngayon, na lalong-lalo na yung mga ginagamit natin, like for example po, yung mga precinct finder, yan po, noong nakarang election ng 2022, 35 million attempts ang tinanggap niyan para ma-hack, hindi po naging successful. Sa kasalukuyan, halos 3 million na po ang tinatanggap niyan ng mga attempts para ma-hack, wala pa rin po naman nagiging successful po dyan. So kung tutuusin po, base rin po sa pagkakapaliwanag ng NBI, talagang more on yung pagkuha ng mga data, cellphone numbers, ng mga tao na nandun na limbawa sa Palacio del Gobernador. Bagamat ang inyong lingkod, wala nung araw na yun sapagkat nasa Bulkang Kanlaon po tayo, yan po ay nakakabahala sa part ng Commission on Elections. Gusto lang po namin ipahayag, Mr. Chair. Napansin po namin mula ng nakaraang isang buwan, mukhang lumalabas po ang efforts against the COMELEC ay massive disinformation na may mind conditioning. Pag po may nakita tayo na isang lumabas sa social media, halimbawa na nakalagay, sabi, dadayain ang halalan, in just a matter of 30 minutes, ito po makikita ng NBI, 700,000 kaagad ang views. At pagkatapos 32,000 kaagad ang comments. Mukha po namang napaka-imposible na ganun kadami kaagad ang mag-view noon at pagkatapos ganun kadami kaagad ang magkokomento. Mukhang hindi po tao yon. At pagka po tinignan nyo, in-scroll nyo pababa, pare-parehas na po yung wordings. So po paulit-ulit, kahit nung isang linggo may lumabas po sa social media ang sabi ay kailangan po ng national ID para makaboto. Buti na lang po kaagad namin itong sinagot upang mapabaliwala ang ganong klaseng informasyon. Yan po yung ginagawa po nila, dinidisrupt, kinisira ang kredibilidad ng ating halalan, Mr. Chair. Kanina lang po, may lumabas na naman bago. Parehas na parehas po yung format. Ang sabi ang eleksyon ay hindi matutuloy sa May 12, sa May 10 na raw po, sa sobrang init ng panahon. So kinakailangan pa rin kami maglabas, siyempre, ng pagtanggi at kinakailangan magkomento kami at sabihin na hindi po totoo yan. Asahan niyo po sa mga susunod na araw, minamind condition po tayo. And therefore, ginagamit sa amin ng troll farms at ginagamit din sa atin yung naka-autobot ang lahat ng mga information. Kaya po masidihin namin binabantayan ang outcome nito pong ginagawa niyo pong investigasyon, Mr. Chair, at kapuri-puri sapagkat ito po yung kasagutan sa matagal na naming sinasabi. Doon po sa ating sistema, ginagarantya po natin sa sambayan ng Pilipino. Huwag po sila mag-alala. Ang ating po mga makina, 94,000 more or less, 110,000 po lahat yun. Kasama yung ating mga standby machines o yung ating contingency machines, Mr. Chair, ay stand-alone machines. Hindi po siya nakakabit sa kahit na ano. Kahit po tanggalin sa saksak ng kuryente, siya po ay gagana because yung pong baterya niya ay pwedeng gumana for 3 days. Ang pinaka-importante ganito po. Ang isang nakikita namin siguro yung sinasabi nating mai-intercept, yung sinasabing transmission. Pero ang importante po, bago magkaroon ng transmission ng results, ang bawat makina,
sa ating pong canvassing system, and first time magtatransmit po siya sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party at sa media, kasama yung central server ng COMELEC na naka-mirror ang DICT. Simultaneous po yan, sabay-sabay para kang nag-text sa group. Ay nakapag-imprenta na po, Mr. Chair, ng election returns at yung pangsyama ay nakapaskil na kagad sa labas ng presinto bago gawin ang transmission ng results. So therefore po, alam na ng lahat, kahit nung mga nagbabantay sa labas ng presinto, ano ang nakuhang boto ng isang kandidato. In fact, pati po ang NAMFREL at PPCRB, Mr. Chair, for the first time also, ay papayagan namin i-capture yung QR code ng aming election returns. At yung NAMFREL nga po, pati yung resibo, papayagan namin sila in certain areas na i-capture ang QR code na naglalaman ng summary ng boto sa mismong presinto na yon. Para makompare nila sa na-transmit sa kanila, nakapaskil sa labas ng presinto. And bilang panghuli po, ang pinaka-importante po sa ating mga makina, after pong gawin lahat ang printing ng mga election returns, ang pagpapaskil, ang pagtatransmit, ang mga makina po, Mr. Chair, ay magpapakita ng lahat ng ballot images, pictures ng balota, naka-randomize sa bawat presinto. Ang ibig sabihin, Mr. Chair, kung ang nakaboto po sa 500 botante dyan ay 300, ang makikita po ng lahat ng watchers ay 300 picture images randomized. Papayagan po namin ng lahat ng watchers, observers, picturean at i-video ang lahat po ng mga ballot images. Bilangin nila manually yung makikita nilang picture images sa mismong makina po natin. So that makumpara nila yung manual count ng mismong balota as against do sa na-print na election returns, sa nakapaskil na election returns, at na-transmit na election returns. Lahat pong ito, Mr. Chair, ay mga bagong features ng ating makina. Wala po ito nung mga nakakaraan. Ang purpose namin, siguraduhin na masagot yung tanong ng sambayanan na bilang ba ang boto ko. So hopefully po ito ay makakasigurado na hindi po mako-compromise yung ating proseso at ang ating pong sistema. Of course, kung ang purpose nila ay kuhanin yung mga numbers, cellphone numbers ng mga tauhan namin sa COMELEC, maaari po sila magsaksi doon. Pero ang importante, if you're not doing anything wrong, then no problem po sa aming lahat yan sa COMELEC. So again, nagpapasalamat po kami sa inyong komite at sa mga ahensya na tumutulong po sa COMELEC. 7 araw na lang, halos 6 na araw na lang po at election na. So far, so good naman po tayo, Mr. Chair, sa ating pong ginagawa. And bilang panghuli po, nag-conduct na po ang COMELEC mula po May 2 hanggang ngayong araw, hanggang May 7 po, ng final testing and sealing. And I would like to announce to all of you po, na so far wala po kaming major technical issues na nakita sa lahat ng makina na so far sinusubukan sa lahat ng presinto sa buong Pilipinas. Maraming salamat po, Mr. Chair. Salamat, Chairman Garcia. Meron lang akong dalawang tanong siguro. Actually, ang daming tanong na inanda ko kagabi, pero dalawa na lang siguro po. Ngayon po ba, inadmit nyo kanina, you acknowledge that you're also being targeted by some trolls. So, meron po bang ginagawa ang COMELEC na partnership na sa ibang mga organisasyon para masawata o ma-diminish yung mga disinformation campaign that might influence, not necessarily the process itself on May 12, but the preparatory, the days leading up to May 12. Simula ngayon, simula nung isang linggo, tinutukoy ko po kagalang-galang na chairman yung lumabas na report galing sa Sayabra na 45% ng online conversations ngayon related to the 2025 Philippine midterm elections are being driven by fake accounts, bots, sock puppets, avatars designed to manipulate public opinion and simulate popular support or opposition. So, meron ba ho kayong kasi ngayon, naririnig sa Cavite, salita, rendido na yung mga kababayan natin. Pag nagbukas ka ng gadget mo, hindi mo na alam kung alin yung totoo. But before I proceed, I'd like to acknowledge a letter just received the other day from Reuters coming from Times Square in New York, and I'd like to have the committee secretary read this and perhaps place this into the records. Natanggap natin ito sa Reuters. They were invited
to explain the Sayabra report. So ito yung coming from Christopher Lee, Associate General Counsel, Reuters News, New York City. Pakibasa na lang. Please proceed, Comsec. Yes, Mr. Chairman. From Mr. Christopher G. Lee, Associate General Counsel of Reuters News. I write in my capacity as in-house legal counsel for Reuters and in response to your 30 April invitation to Reuters reporter Poppy McPherson. In the invitation, you invite Ms. McPherson to participate in the public hearing on 5 May, where the committee will continue its discussion on PS Resolution number 1267. In your letter, you state that you wish to inquire about the 11 April 2025 Reuters news report entitled Exclusive: Fake Accounts Drove Praise of Duterte and Now Target Philippine Election. In keeping with the Thomson Reuters Trust Principles, we are dedicated to preserving our independence, integrity, and freedom from bias in the gathering and dissemination of information and news. For this reason, we do not voluntarily provide unpublished journalistic information or material, and we must respectfully decline to have Ms. McPherson participate in the hearing. If you have any further inquiries regarding Reuters news gathering and reporting, please direct them to me. Respectfully, please note that this letter is without prejudice to Reuters' rights, claims, and defenses, all of which are expressly reserved. Signed, Christopher G. Lee, Associate General Counsel, Reuters News. Mr. Chairman. We take note of the reply coming from Reuters, but I'm leading now to the query directed to the chair. Yung Reuters po kasi naglabas, you can delete that now. Yung Reuters kasi naglabas ng report, yung Sayabra report na 45% ng online conversations ay tungkol sa 2025 elections, yung manipulation, etc. etc. So, ang lumalabas po dito, Honorable Chair, ay yung algorithmic manipulation by foreign actors in platforms like Facebook, TikTok, and YouTube to favor certain political personalities or groups. Meron po bang hakbangin na ginagawa ngayon ng COMELEC? Kung wala, dahil napaka-advance ng teknolohiya rito, baka sa mga susunod na halalan, may pinaplano ang COMELEC patungkol dito, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair. Una po, talagang napakahirap sa part ng Commission dahil hindi naman po kami handa when it comes to the technology at wala rin po kami sapat na tauhan dahil nakafocus lahat kami sa pagkukondak ng halalan patungkol po sa bagay na ito. Number one, we created already an office in the Education and Information Department patungkol po sa cybersecurity doon sa EI Information Technology Department namin. Sa EID naman po yung social media group namin. Meron din po kami in coordination with NBI, may existing memorandum of agreement po tayo na kung saan tumutulong po ang NBI, lalo na po ang cybersecurity office po nila, kasama na rin po ang cybersecurity office department ng Philippine National Police. Talaga pong concerted efforts na lang po ito, wala po kami magagawa, umaasa po kami sa kanila, sa tulong po nila. Yung pong NSA, kasama po ang NICA, lagi po kami nagkakaroon ng briefing at sa kanila, in fact, nagtayo na rin ng isang grupo para lang po dito sa monitoring din natin. Ngayong araw na to, kanina po, ilang oras pa lang na nakalilipas, ay binuksan na po namin ang Threat Monitoring Center sa CICC ng DICT po, Mr. Chair, para kahit paano nagkakaroon kami ng monitoring at na-actionan kaagad namin. Ang approach po talaga na ginagawa nila, Mr. Chair, is ganito po Pag may nagsalitang isang tao na nagsasabing ito dapat na mananalo, hindi dapat manalo yung iba. Makikita nyo po, massive, thousands kaagad ang views, thousands kaagad ang comment. Nangangahulugan po, minamind conditioning ang mga Pilipino. Pag hindi yan ang lumabas na results, huwag niyong pagkatiwala na eleksyon. Walang kredibilidad yung COMELEC. O kaya naman, huwag niyong dinaya ng COMELEC yung halalan natin. Ganun po, meron nagsabi, halimbawa, kinakabit sa internet ang ating makina mula umaga hanggang gabi. Kita niyo po, tingnan niyo po lahat. Thousands po ang views kaagad doon at pagkatapos yung comments, thousands din po kaagad. Ibig ko sabihin po, talaga pong massive po ang
ang misinformation, gamit lang yung mga isang salita at pagkatapos yung mga connect-connectang mga information sa internet, sa social media na gano'n, makikita po lahat ng mga kababayan po natin. Paano po natin ika-counter yon? Ang sa amin po, simple na lang. Kinakailangan pag may lumabas na ganyan, wala man po kaming kakayanan, kinakailangan magbigay kagad kami ng statement, hindi po totoo, ito po ang katotohanan. And hopefully, yung ating pong mainstream media na mapagkakatiwalaan, at least, yung po kasi sila, when it comes to ethical standards, napakataas. Kung kaya po, Mr. Chair, sa kanila po kami ang approach namin. Yung social media, lagi naman mahihirapan ka dahil maglabas ka ng totoo. Meron na naman po na isang bagay na totoo, 10 ka agad o 1,000 na kaagad na kasinungalingan. So, at least po, yung mainstream media natin, radyo, TV, dyaryo, pag nagsabi ka ng totoo, yun po yung nalalagay. Yan lang po yung pang-counter namin. When it comes to facilities, equipment, wala po kaming gano'n, Mr. Chair. Chairman Garcia, gusto ko lang idiin sana kung dumating dito yung Sayabra, naliwanagan ito. Kasi sangayon sa Sayabra, 45% of conversations surrounding the 2025 midterm elections were driven by fake accounts, far surpassing the global average of 7 to 10% for disinformation in sensitive or polarizing issues. For comparison, yung Romanian elections na inakusahan may interference ng Russia, 16% lang yung fake engagements. Tayo 45%. Sobrang dami. I have here a confidential report coming from an international source. This is the Disinformation Campaign Report dated April 2025. I'd like the COMSEC read a portion of this to make this part of this committee proceedings. Pakibasa lang. Diyan ka na, huwag ka na bumaba doon. Mr. Chairman, open quote, suspicious accounts are identified as a number of accounts mentioning the monitored keywords showed patterns of suspicious or inauthentic behavior, including repetitive usernames with minor variations, excessive and irrelevant emoji use, and unnatural posting intervals. Textual analysis indicated that many posts were likely AI-generated, displaying overstructured phrasing, generic tone, and repeated sentence patterns across accounts. Additionally, these accounts exhibited bot-like behavior such as cross-posting similar comments and lacking genuine interactions. End quote. Let that be included as part of the records of these proceedings. I'd like to acknowledge the presence of Senator J.B. Ejercito, who is virtually present. Thank you for your attendance, Your Honor. Maraming salamat po. I hope you've been following the proceedings, Senator J.B. I now direct, unless Senator J.B. has a follow-up question sa COMELEC. Yes, Mr. Chairman, thank you very much. Tanong ko lang siguro, Chairman Garcia, I read also on in the news, no, yung pong tungkol sa mga so-called Chinese government-backed candidates, or alam na natin mga vloggers, no, na binabanggit nyo kanina, meron po talagang matagal ng information. So ano pong pwedeng action ng COMELEC? Meron ba tayong basihan kung pwede silang disqualify dahil sila tumatanggap ng assistance mula sa isang foreign sa banyaga, no? So yun na po, Mr. Chair, and then we'll ask questions again also. Maraming salamat po, Mr. Chair, Senator JB. Tama po, pwede po ba disqualify? Kasi isa po sa mga grounds ng disqualification ay kapag ka tumatanggap ang isang kandidato, political party, ng tulong pinansyal o anumang klaseng tulong mula sa isang foreign entity o kaya isang foreign citizen o isang foreign national. In fact, kaya po nagsasabi tayo ng tinatawag na Statement of Contributions and Expenditure, Mr. Chair, dahil doon natin nakikita. Kaya lang, siyempre po, nung nakapunta po kami sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang sabi po namin, sana mamonitor din yung mga pagpapadala ng pondo, lalo na coming from the outside.
Kasi po, siyempre pagka po tumulong ang mga yan, maliban sa tulong sa pamamagitan ng social media, financial na tulong po eh. Pwedeng ipang kontrata o pang-hire na mga services na magkakaroon ng mga massive disinformation at misinformation. So sana po sabi namin, when it comes to the anti-money laundering, maipatupad natin ng maayos, makita namin yung flow ng pera. Ang problema po kasi kapag yung pondo na o pera nanggaling na sa mga negosyante, o negosyo na nandito na sa Pilipinas. Yan po, napakahirap po nating matrace yan kung tutuusin. So, but that is a ground to disqualify a candidate for receiving support in whatever form galing sa labas. Kahit nga po sa former Filipino citizen na hindi na Filipino, and therefore, hindi na po sila Filipinos, and therefore, foreign nationals na po sila. Kaya kahit sila, hindi sila pwedeng magbigay ng kahit na anong tulong pinansyal o anumang klase ng tulong sa ating mga kandidato. Thank you, Chairman Garcia. With the permission of Senator JV, noong nakaraang hearing of April 24, during a post-hearing interview, I recall the National Security Council mentioning that they have in their possession a list of candidates apparently being funded by foreign sources, and I refer to other countries. May we know from Assistant Director General Malaya, Jonathan Malaya, tama po ba yung interview sa inyo na may binanggit kayo na alam niyo po, may listahan kayo noong mga pinondohan ng ibang bansa na kandidato ngayon sa pagka-eleksyon? Mr. Chairman, the investigation in that regard is still ongoing. So, what is correct right now is that you are aware, your agency is aware that foreign funding is being channeled towards certain candidates favored by other countries. Yes. Mr. Chairman, we're looking into it. As I said, investigation is still being conducted by the various agencies, Your Honor. So, in effect, you're saying you still don't have the names? As I said, Mr. Chairman, this is a matter of national security, and therefore the National Security Council is currently looking and working with other various government agencies in this regard, Mr. Chairman. And would that include the Commission on Elections? Not yet, Mr. Chairman. Our cooperation with the Commission on Elections is still on the disinformation and misinformation. As mentioned by the Honorable Chairman, we're looking at the other threat vectors at present, Mr. Chairman. As I understand, under our existing laws, the Commission on Elections can motu proprio conduct likewise an investigation that would lead to the disqualification of candidates receiving funds from other countries. Tama po ba yun, Chairman? Tama po kayo, Mr. Chair, and therefore, hopefully, pag po naging ripe na yung mismo information ng National Security Council, mabigyan kami ng sarili pong mga ganitong klaseng findings because we can motu proprio the same manner that we can motu proprio disqualify candidates for vote buying and for such other violations. Maraming salamat, Assistant Director General Malaya. Mamaya po siguro last question na lang sa COMELEC, and perhaps we're aware, the committee is aware of the necessity of our COMELEC officials to devote their full measure of devotion and time and focus to the approaching electoral exercise. Siguro po we will just require you to submit recommendations that would further allow the Senate, the Congress to propose legislative measures that would detect, strengthen, detect foreign influence, manipulation, etc., etc. It's similar to what happened to Canada. Sa Canada po, 2019, 2021 elections, ang dami po na-disqualify na members of parliament dahil po sa binondohan ng China. Ang dami rin pong napaalis ng mga Chinese diplomats
dahil sila po yung nagpondo. So sana matulungan niyo po ang Kongreso, Chairman, na makagawa ng karapat-dapat na batas to prevent the use of trolls, etc., especially during election season, to prevent mind conditioning. Ang dami na pong na-condition, and for the information of this committee, my records would show that it is not just China as the origin of fake news and accounts. Meron po akong records ngayon na may mga nanggagaling po ng Russia, may nanggagaling ng even other ASEAN countries na yung sources, hindi lang po China, but China is still predominantly the source of fake news. Maraming salamat. Any reaction to that, Chairman Garcia? Yes po, Mr. Chair. Isa po sa dapat mapag-isipan na po ng ating kagalang-galang na Kongreso, ang social media regulation during the campaign period. Sa problem po natin, Mr. Chair, wala po tayong social media regulation law. This representation is fully aware that there might be an intrusion into a purely constitutional issue of the freedom of expression and the freedom of speech. Tama po yun. We always respect that. Even in the United States, wala po silang social media regulation law. Kaya lang po, kapag kapanahon ng eleksyon, bakit nare-regulate po ng COMELEC yung po mismong mga paggastos ng pamahalaan, yung mga social services, public works, nare-regulate namin ng franchises, etc. Bakit po pagka social media, na yan po ang modern threat to our democracy, hindi po namin kayang gawa. Nakikiusap po kami sa mga platforms na pakay-take down. So, minsan inaabot ng linggo, minsan inaabot po ng buwan. Although meron din po kaming MOA agreement sa kanila. Kaya lang po, para po kasing napakapangit na ang isang regulatory agency, Constitutional Commission at that, created by no less than the Constitution, nakikiusap sa mismong mga private entities, paki-take down nyo naman to. Kasi this is a threat against, hindi na po bali sa persons, okay lang po yun, the integrity of the election. So halimbawa po, may nagkarat dyan na meron na raw naka-pre-shade na balota. Yun pala ay sample ballots pala yung sinasabi niya. Pero ang dating po niyan, pre-shaded ballots na. So sana po dumating sa point lang na mapag-isipan, because when you run for public office, it is not an absolute right. It is a mere privilege. That's why even the filing of the candidacies, we can reject, we can accept, we can cancel, we can disqualify, because it is a mere privilege. So if a candidate or supporters of candidates will be using other forms of media for purposes of propagating misinformation and disinformation, rightly on the part of the Commission, dapat po may power kami by law to kahit paano to prevent yung abuse po na ito. Sana po, yan yung isang bagay. Kasi po, wala pong problema sa regular, sa mainstream media. Sa radyo, sa dyaryo, sa TV. Ang problema po talaga natin, Mr. Chair, at yan po mas lalawak pa by 2028, social media po talaga. Kasi nga po, ang problema sa mga kababayan natin, yung nakikita sa social media, madaming porsyento ay news na sa kanila. News na po kagad sa mga kababayan natin. Hindi na po madistinguish, lalo po sa eleksyon, kung alin yung fake, alin yung misinformation, at alin yung tunay na news. Maraming salamat po. Chairman Garcia, the committee would like to thank you for appearing before this committee. I know you have a lot of things to do. You have a constitutional duty to perform. With the permission of Senator JB, we can dispense with the presence of our COMELEC officials. Dami pa nilang gagawin. So, salamat po, Chairman Garcia. Salamat po sa inyong mga kasamahan. At all the best po ganun din kay Director Laudianco sa inyong lahat. At sana po'y maging maayos at malinis ang ating halalan sa Lunes. Inaabangan po ito ng sambayan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Your presence is dismissed now. John.